you are not a responsible parent. Feeling mo na talagang irresponsible ka. Sino po sa inyo mga breadwinners at mga magulang dito na gusto nyong ibigay ang best sa inyong mga anak pero talagang sobra lang talagang kulang ang iyong kita? Kung yan ang problema mo, pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin ang 7 pitfalls ng mga magulang na maliit ang kita or kulang ang kita. Alam mo, lahat tayo mga magulang gusto natin ibigay talaga yung best sa ating mga anak. Minsan nga, may kasabihan nga yung isusubo mo lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Ngayon, gusto ko lang makita ninyo ang sarili nyo. Magre-real talk lang po tayo. Again, wala akong nakitang masamang magulang. Pero may nakita akong mga mabubuting magulang na papasama dahil nga gusto ngang ibigay kahit minsan hindi kaya. Pag-usapan natin to, isipin nyo ito mabuti. Tuwing payday po, di ba, sumusweldo, hindi excitement na minsan nararamdaman, kundi kabahan. Kasi ang daming babayaran, bills, tuition fee, pagkain, pamasahe, utang, sabay-sabay. Ngumingiting kayo sa anak nyo on the outside but deep inside, feeling mo talagang guguho ka na eh. Hindi naman kayo mali. Ginagawa nyo lahat para talagang maibigay, di ba? Pero yun nga, in honesty, kahit anong gusto nyo ibigay, pero kung wala kang ibibigay, yun ang nagiging problema. Kaya nga, minsan, meron tayong mga ginagawa. Ito yung mga 7 pitfalls na probably nagagawa mo na hindi mo napapansin dahil kapos ka. Number 1 pitfall na mga magulang masyado mapagmahal is this. Yung pagmamahal mo turns into guilt. Dahil kulang ka nga sa pera, pakiramdam mo na parang you are not a responsible parent. Feeling mo na talagang irresponsible ka. Feeling mo kulang ka. Feeling mo na talagang failure ka. Alam mo, ito lang I hope that you understand this. Hindi ka naging masamang magulang dahil kapos ang iyong kinikita. Hindi kang irresponsableng magulang, hindi mo kasi naibibigay kung anong gusto ng anak mo, diba? Kaya nga importante po, kailangan natin maintindihan. Iba yung pag-provide, iba yung pagkatao mo. Diba? Kaya wag po nating sabihin sana na failure ako, wala akong silbi dahil hindi ako nakakapag-provide. Bakit? Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo ay may proseso. That's number 1. Iba po yung pagmamahal, iba kung tumasama ang loob mo dahil hindi mo nabibigay. Pitfall number 2 ng mga magulang na gustong ibigay pero kapos. Overworking instead of present parenting. So ano nangyayari? To compensate na magkaroon ng maraming pera, 2, 3 na ang trabaho, walang pahinga, parating busy, wala nang oras sa pamilya. Kaya ang ending, imagine mo gigising ka na madaling araw, iiwanan mo yung pamilya mo, papasok ka sa kwarto, makikita mo yung anak mo natulog. Siyempre, gabi ka na, nag-overtime ka na, may 2 trabaho ka pa. Pag uwi mo, pagpasok mo sa kwarto, makita mo yung anak mo tulog. Imagine mo, lumalaki ang anak mo natulog, di ba? Tapos pagkakasa, ay, busy si mama busy si papa, pero meron naman siyang binigay, may regalo. Anin mo yung dami mong pera kung konti lang maalala. Diba? Ikaw ang question ko. Okay lang ba sa'yo? I-trade mo yung time mo, pero hindi mo na makikita yung anak mo? Diba? That's second pitfall na kailangan pag-ingatan natin. Ang third pitfall ng mga magulang na mahal ang mga anak pero kapos minsan is yung shame. Ayaw mo umiyak sa harap ng anak mo. Ayaw mo ipakita na talagang pagod ka. Ayaw mo ipakita talagang may challenge ka. Pero gabi-gabi, naku, may kirot ka sa dibdib. Nahiya ka na. Parang lubog ka na talaga sa utang. Hindi mo na talaga kaya. Pinasan mo kasi lahat na mag-isa. Alam mo, ito lang kapatid sasabihin ko po sa inyo. Mas mahalaga minsan ang mental health kaysa yung financial health. Kasi sa totoo lang, di ba? Kung yung mental health mo talagang sobrang stress ka na, ano pang ibibigay mo? At ito ang hindi pinapakita ng karamihan ng mga magulang. Pitfall number 4 ng mga magulang na kapos, minsan, ito. Saying yes even, they should say no. Kahit walang pera, ma'am, may kutilyon, kailangan namin ng bagong damit Ayun. Hindi ka naghihindi Kasi takot ka na masaktan ang anak mo. Takot ka na magmukhang madamot. Takot ka na may masabi ang mga kapitbahay at classmate niya. Kaya anong gagawin? No offense man, uutangin para masunod lang yung gusto nila. Tapos ito pa, nung dumating na yung damit, hindi naman yan ang gusto kong kulay. Grabe. Ano ko maiinis, di ba? Lalala ang stress mo. Kaya nga alam mo kapatid, ask yourself this. Mas mahalaga ba sa'yo yung sasabihin ng iba kesa peace of mind mo? Kaya tanungin kita, may nasabi ka na ba na oo sa anak mo na hindi mo kaya pero pinangatawan mo lang? Type mo sa comment section. Pitfall number 5 kung bakit nai-stress yung mga magulang, yung comparison. Ayan na naman po tayo. Nakikita natin ibang magulang nakakabili ng lahat. Bagong gadget, bagong gamit, di ba? Travel, branded things. Tapos tatanungin mo sa sarili mo, Lord, ano bang kulang sa akin?
mas lalo kang nade-depress kapatid. Kasi kino-compare mo sarili mo. Alam mo, huwag natin i-compare sarili natin sa pera lang. I-compare natin kung gaano ang oras na binibigyan natin sa ating anak. Diba? Yung pagmamahal. Yung presence, hindi yung present, yung regalo. Pitfall number 6 ng mga magulang medyo kapos. Neglecting your own future. Lahat para sa anak, wala na para sa sarili. Walang ipon, walang health fund, walang retirement fund. Bahala na. Kaya anong ending pagdating ng panahon? Kanino aasa? Sa mga anak. You forget about the future. Dito nagkakamali po ang karamihan. And last but not the least, number 7 na pitfall po. Sana naman wag po kayong tamaan nito. Nawawala ng pagkatao mo dahil nga parati na lang, iba na lang iniisip mo. Yes, alam kong magulang kayo. Yes, alam ko responsibilidad nyo. Pero kailangan mag-iwan ka naman para sa sarili mo. Mag-iwan ka naman ng pahinga. Mag-iwan ka naman ng konting ipon. Mag-iwan ka naman konting saya para sa sarili mo. Ang buhay mo ay hindi lang umiikot sa bills at sa anak nyo. I know it's easy for me to say that, but it's very important that you also protect yourself, take care of yourself. Because you cannot take care of others if you cannot take care of yourself. English yun. Kaya kausapin niya yung future version nyo. Proud ka ba sa ginagawa mo ngayon para pangalagaan mo yung sarili mo sa kinabukasan? Alam mo, mga magulang out there, no? Hindi naman kayo kulang sa pagmamahal. Alam mo, kulang sa'yo. Maging tapat, totoo sa sarili mo, pahinga at suporta. Ang tunay na magiging paguting magulang ay hindi perfect na buhay. Ang tunay na pagiging mabuting magulang, pagiging makatotoo sa sarili mo at sa anak mo. Kaya kung may financial struggles kayo, huwag niyong ikahiya, sabihin niyo sa anak niyo na itong pinagdadaanan natin, na paglabanan natin, pagplanuhan natin, at gawa natin ng paraan. Kaya nga sa 7 pitfalls na ito, ano yung pinakatotoo sa'yo, ang tumama sa'yo? Please, pakitype lang sa comment section. Sana naman maliwanagan kayo. Mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Don't forget to follow, like, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.